Ang pinakamabigat na naranasan ko na complaint mula sa customer is yung nagtapunan ng product si customer. Nabuhusan siya ng drinks at pagkain habang sila ay kumakain. Nangyari po talaga sa akin yan noong December 25 pa mismo. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lelji Padulina. So yun, kumusta kayo guys? Sana'y nasa maayos kayong kalagayan. Malapit na naman ang December. Nandiyan na naman yung mga big order. Gawa na marami ng Christmas party, no? Kaya doble ingat. Mga kapwa ko ka-service crew, ito lang ating puhunan, ang ating katawan. Kaya dapat ating ingatan. Huwag tayong magpabaya dahil malapit na ang bakbakan. Nararamdaman nyo na ba? Kaya hanggang January dapat malakas tayo. Kaya sa lahat ng aking mga kapwa-service crew, ayan, saludo ako sa inyo. So yun, mayroong nagtanong sa atin na si Ma'am Krisha. Ayan, lagay ko po sa screen. At ang tanong niya, Ludes, sa supervisor po, ano ang interview? Pakisagot please. Ayan. I-share ko lang sa inyo guys yung pagiging OSS ko. Kasi naging OSS ako sa Manginasan. Based sa aking experience, ang ibig sabihin po ng OSS, on-site supervisor. Ayan. So, ano ba yung mga tinanong sa akin? Kasi yung experience ko lang yung i-share ko sa inyo. Kasi baka mamaya niyan, yung mag-interview sa inyo, yung tatanong sa inyo, is iba rin yung tanong. Kaya, ito yung example ng mga tanong sa akin. Ang nag-interview sa akin bilang OSS, no? So, number 1 na tanong, gaano ka na katagal sa iyong trabaho? So, guys, ang sinagot ko is 6 months. Ayan, 6 months pa lang ako noon nung ako ay isinalang sa pagiging OSS. Number 2 tanong, paano ka mag-handle ng customer complaint? So, yun guys, yung tanong sa akin na pangalawa. At ang sagot ko naman dito is, pinapakinggan ko po yung customer na nagko-complain at kung ano po yung kailangan niya ay ibinibigay ko sa kanya. Kasi minsan po may mga customer na mainit ng ulo, lalo sa dining area, may mga humihingi ng sabaw, hindi nabibigyan ng sabaw, sobrang tagal daw ng order nila. Kaya pinapollow up ko po yon nang sa ganon ay maibigay ko sa kanya yung updated na minutes kung kailan lalabas yung kanilang order. Then, binibigyan ko sila ng magandang serbisyo at lagi ko silang ina-assist para hindi na lalong uminit ang ulo at hindi na siya mag-complain pa sa aming manager. Ayan. So, hindi ko na pinaparating po yun sa management. Doon pa lang sa akin, sinasalo ko na yung complaint ni customer. At nagiging maayos naman po. So, yun yung sagot ko sa pangalawa. Sa number 3, ano ang pinakamabigat na complaint na naranasan mo sa customer? So, yun. Ang pinakamabigat na naranasan ko na complaint mula sa customer is yung nagtapunan ng product si customer. Nabuhusan siya ng drinks at pagkain habang sila ay kumakain. Nangyari po talaga sa akin yan noong December 25 pa mismo. Alas 7 ng gabi, sila'y kumakain ng mga barkada nila, then natapon po sa tray yung drinks tsaka yung pagkain sa kanila mismo, nabuhusan po yun. Then humingi ako ng sorry sa kanila kasi na wala sa balance yung tray kasi mali yung hawak nung kasama ko yun. Natabig ko yun guys, tapos ako yung napagbuntungan ng galit ng customer. At yun yung sabi ko sa kanya. At paano ko daw yun niresolba? Humingi po ako ng sorry, pasyensya kahit parang nagmakaawa na ako doon. Pero nakarating pa rin yun sa management namin. At nireport ako sa manager, gusto ako ipatanggal. Then kinausap ako ni manager at nireview sa CCTV. At yun nga, nakita na natapunan si customer, basang-basa pati siya. Then hindi niya tinapos yung pagkain. At yun, umuwi na siya. Nagalit sa akin. Pero humingi pa rin ako ng pasyensya hanggang sa pag-uwi nila. So yun ang sinabi ko sa kanya na pinakamabigat ko naranasan. Ano ba ang ginagawa ng mga OSS? Ang ginagawa po ng OSS is sila po yung
gagawa ng schedule ng mga crew. Ayan, sila nagpa-plot niyan. Kapag hindi pumasok yung crew, sila yung nagdidisiplina dyan. At syempre, sila din yung pumapalit sa mga umabsent. Kaya napakadami rin ang gawa ng OSS, no? Then sila din nagre-report sa office nila, sa coordinator nila, kung ano yung mga nawawalang crew or hindi na pumapasok na crew. Ayan, sila po yung mga nagre-report niyan. Then sila din yung mga nagre-report ng hindi sumasahod yung crew na ganito, wala pa sila mga ATM, wala pang ID. Ayan, sila pong gumagawa ng mga yan, nagre-report sa coordinator upang makarating sa head office ng kanilang company. Kaya marami din ang ginagawa ng OSS, hindi po basta-basta. Kasi once na may nagko-complain na customer, sila munang humaharap. Then pag hindi talaga kaya ni OSS, tinatawag na si manager para sila na humarap sa nagko-complain na customer. So yun po. Sana nakatulong tong video na ito sa mga gustong mag OSS, team leader, ayan, kayang-kaya niyan. Wala lang imposible. Basta sipag lang at determination sa sarili, ayan. So, sana may natutunan kayo sa video na to. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. And thank you for watching guys. God bless.